Magandang araw po sa inyo lahat. Naku po, napakatindi ho ng mga issue ngayon. Meron tayong ipapasabog mamaya pagkatapos po ng itong video na ito. Naku, abangan nyo po, abangan nyo. Dahil meron tayong matinding mga revelasyon patungkol ho dito sa nangyayari kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Naku, grabe. Alam nyo mga kababayan ito hong nangyari kay Torre talaga nga namang ito yung sinasabi nating historical. Bakit kanyo? Ewan ko wala ako kasing nung ako'y nabubuhay, wala po akong nalaman na isang PNP chief na nasibak. Wala akong Sabi ko nga, nire-recall ko meron bang ewan ko correct me if I'm wrong mga kababayan, pero as far as I remember, wala po akong kilalang PNP chief na sinibak. Yun ang katotohanan. At wala rin akong PNP chief na naalala na yung kanyang ginagawa ay talagang sobra-sobra ang karma. Mantakin mo. Yung kanyang 5 minutes na response ay naging 5 months resignation. Ay di pala resignation, na fire. Kakaya, grabe. Gago! Muntakin mo. Tapos, ang tindi pa nito, yung dahilan ng katarantaduhan mo, yun pa ang inilagay na kapalit mo. Alupit talaga, sabi ko. Gago! Alam mo, ito ang tinatawag na talagang hindi lang siya karma, super karma. Ika nga. Bakit? Talagang kabaligtad rin lahat ng nangyari ay talagang bumabalik sa kanya. Kasi ikaw naman din kinantil mo mga Duterte o kinantil mo pa si Pastor. Naku, kaya ka talaga nagkakaganyan-ganyan. Di ba? Oh. Sabi nga wala namang malas pero ikaw, super malas. Yan ang totoo Walang, Gago! Walang malas, pero ikaw talagang tinamaan ng malas. Sabi nga nila, di ba, meron biruan yung ganito. Isang tao, masyadong maganda, tapos sexy, tapos mabait, tapos mayaman, ganyan. Talagang complete package yung babae. Halimbawa, kaya naman paglalaki, pugi-pugi mo, mayaman ka, very loyal, di ba? Ganyan, lalaki. Meron tayong kasabihan na nung nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon, ay parang kinuha niya na lahat, di ba? May ganun tayong kasabihan Parang wala ka nang tinira sa amin. Parang gano'n, di ba? Ito naman baligtad. Nung nagbuhos ng demonyo ng kamalasan, sinalo lahat ni Torre. Animal yan. Hindi, di ba? Totoo. Gago! Talagang parang, eto na. Hindi, alam mo kasi, sinasabi ko na sa inyong paulit-ulit ito Kahit ito, payo ko kahit doon sa tinanong ako nila Alvin dito sa Dahig. Kung ano ba yung, basta ewan ko basta may tanong sila sa akin Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Yung yabang, yun halimbawa, ikaw ay nasa social media, yung nagsasalita ka, bumabanat ka, yan okay yan. The confidence is okay. Yeah? Pero yung ugali, yung attitude, yung karakter, dapat humble ka lang. Diba? Dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you. Hindi ikaw ang star dito. Kung hindi, yung balita ang dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag lalaki ulo mo na sinabi ko kay Alvin Never nyong iisipin na kasi ikaw sabi nga nila, replaceable. Maano ka? Halimbawa lang, may mangyari sa hindi maganda. Meron at merong papalit sa'yo na vlogger na magaling, di ba? Hindi pa pwedeng ikaw na ang superstar. So, ganun din pagdating mo dito sa problema ko kasi dito kay Torre, feeling niya talaga, di ba? Meron pa siyang yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang hagad yun, 4 ata yun. Tapos may 2 convoy na full battle gear na, SWAT ba yung mga yun? Tapos nakawangwang siya. Alam naman po natin bawal yan Ito
Nakita niyo yung video na yan? Sandali, hindi ko papakita ko nga yan. Kaya lang kasi may audio eh. Hindi ko alam kung yung audio na to merong copyright. Pero itong video na ito, malupit, sabi ko nga sa kanya noon, sa mga tao eh. Ako po, 'di ba? Nakasama na po tayo sa ilang PNP chief. Nakita ko na po ang mga PNP chief, kanilang mga convoy ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Tapos yung isa pa nga nakasama tayo doon sa isang operation niya, pangalan na to si Elizar, 'di ba? Hindi ho sila feeling presidente. Ito talagang feeling presidente ho ito si Torre. Nakakahiya talaga. Sabi ko, saan ito kumukuha ng apog para maging ganito siya kakayabang? Nakakala mo talaga siya na ang presidente. Hindi, ako nagtatanong lang ako. Saan siya nakakuha ng kapal ng muka na feeling niya talaga untouchable siya? Feeling niya talaga siya na yung pangalawang pangulo. Hindi, siguro iniisip niya yun di ba? Siguro ayaw lang kasi, wait lang chotomate. Medyo ayaw lang ma-download. Pero mada-download natin yan Mada-download natin yan. Magagawa natin ang paraan yan. Sabi ko sa inyo. Hindi kasi alam mo mga kababayan, napaka-importante na maunawaan natin kung ano yung sinasabi ko. At yan, wait. Ayan, nakita niyo yan? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na HPG, kapal na mukha-mukhang animal ka. May dalawa pa siyang parang nasa harapan niya, isa. Dalawa. Talagang, tatlo pa pala, dinaig mo pa presidente. Walang yaka. Ay, nako. Gago! May gera ka bang pupuntahan? Takot ka ba? Bakit? Dami mong ginawang masama, kaya ka takot. Gago! Iba pa yung iba pa, kita nyo to mga to. Ito, tingnan nyo Yang lalaki, sandali, yan, PSPG yan, yung nandun sa kanto, yung mga nakabarong na gray, PSPG yan, nakawangwang, nakablinker, nakasulat sa batas natin, hindi siya kasama, presidente lang, vice president, chief justice, at saka speaker of the house, ang pwedeng gumamit niyan. Kita mo itong kaya ka na lang din hindi nire-respeto ng tao dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gumagamit ka ng blinker na wala po sa batas yan. Ulitin natin Tingnan ninyo yung batas tungkol dyan sa blinker. Hindi ho allowed kahit PNP chief ka. Pangalawa, hindi po ito official vehicle. Pwede lang, kunwari, police, di ba? May official vehicle. Pwede yun. Sabihin ng tawag doon yung marked vehicle. Yung ito halimbawa, ito. Yan, marked vehicle yan. Yung mga motor, marked vehicle yan. Kasi naalala ko yung si Elizar noon, may mga konting ganyan, pero walang ganito. Sinasakyan nga namin noon yung I think Montero. If I'm not mistaken, ewan ko kung Montero yun o Fortuner. Basta SUV kasi mas mababa yan kesa dyan sa Land Cruiser Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng pulis. Ibig sabihin, PNP, talaga siya, vehicle. Okay? Ito, private vehicle ito. Hindi malang marunong sumunod sa batas. Di ba? Ayan ang problema sa'yo kita mo yung tikas niya. Sabi niya, ako na ang vice president. Di ba? Nakita niyo yan? Ang lupit, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dinaig pa presidente sa arrival, pambihira. Alam mo, mahirap talaga pag ikaw masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo di ba? Panoorin natin itong video na kung paliwanag kung bakit po siya natanggal. Okay? Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinibak bilang hepe ng pulisya si Police General Nicolas Torre III matapos lang ang 3 buwang pamumuno
sa PNP. Isa sa mga dahilan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla ang girian ni Torre at ng NAPOLCOM ng Nako! pasahe ng PNP. Ayun. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang Yun. may iaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating Yun. PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na Sandali nga, ulitin nga natin yun. Ang sarap pakinggan nun eh. Sibak. Sibak. Oh, matuloy ulitin natin yun. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed. Tinawagan ka pang 5 beses, di mo sinagot, animal ka. Alam mo, ano talaga eh, feeling niya talaga above the law siya. Feeling niya talaga above his bossing. Alam mo, sabi nga yan nung di ba, nung isang libro, nakalimutan ko na yung libro na yun, title ng libro na yun, Do Not Outshine Your Master. Ayaw mo kasing tumanggap na merong mas mataas sa'yo. Feeling mo talaga ikaw, kasi wag ho natin kakalimutan. Sandali, bakit ba mas mataas si Remulla? Di ba, ito si Remulla, John Vic Remulla ng DILG, bakit po ba mas mataas siya? Alam mo, sa bansang Pilipinas, na ayon sa ating konstitusyon, ang sibilyan ay mas mataas kesa sa uniform officers o yung uniform personnel. Ibig sabihin lon, simpleng-simple lang, kaya nasa ilalim ng PNP ay itong DILG ang nasa ibabaw. Sabihin, sumasa ilalim lang ang PNP. Kahit po yan, mga uniformadong kapulisan, sila po ay may armas, sila po ay ayon sa ating batas nasa ilalim ng civilian authority. Sino po yun? Number 1 dyan, DILG, secretary. Nasa ilalim po sila niyan. At the same time, yung presidente. Di ba? Kaya nga, etong si Torre, siguro feeling niya talaga, hindi, napakulong ko si Kibuloy, napakulong ko si Duterte, kaya ako na ang pinakamatikas. Ulula, yan ang nangyari sa'yo. Hindi, di ba? Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinaka-untouchable. Ayan ang nangyari sa'yo. Of the decision of the president. Isa sa binanggit na So, malinaw talaga. Malinaw dahil hindi siya nakipag-cooperate sa NAPOLCOM na ang pinuno noon din, aside from other civilian, ay ang ating sekretary na sa DILG, si Remulla. Ilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may So ano ginawa? Ito nga sabi ko sa inyo, number 1 na matinding karma. Yung dinemote mo, second to the highest, ibig sabihin, para bagang halimbawa lang, presidente, vice president. Ganon, di ba? Ito, second to the highest, ito ka, PNP chief, tapos second to the highest, etong si Nartates, na actually dapat nga, ito ang inilagay na PNP chief nun Pinagbigyan ka kasi, para kang masunuring aso, kaya pinagbigyan ka. Sige. Ngayon, ano ginawa mo? Dinemote mo. Saan niya dinemote Tandaan ninyo, Ilocano ito si Nartates. Sabihin, nasa norte ito. Pinadala niya sa Mindanao. Ginawa niya dong direktor sa Mindanao.
kung hindi ka nga naman din bastos at walang pakikisama doon sa kabaro mo, ikita ninyo nangyari. Nakita ninyo. O, tapos ngayon, sino ipapalit sa'yo? Si Nartates. Kaya, ang tindi nung karma na yun, ha, Brad? Ang lupit nung karma na yun. Wala nang hihigit na karma. Mantakin mo, sinibak mo. Hindi pala sinibak. I-demote mo, ibinaba mo, ipinatapon mo sa Mindanao, tapos yun ang papalit sa'yo. Anak ka ng wewe. Kung ako talaga sa'yo, iiyak na lang ako eh. Gago! Okay lang yan, magsisi ka na lang sa kasalanan mo. Administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na Rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the Yon. recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. Yon. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Yon. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administrative bakit? man o kriminal. O, buti mabait pa sa'yo eh. Napahiya ka lang. Pero dapat kasuhan ka. Hindi, yun ang sinasabi kasi nga, again, it's in the law. Sumunod ka. Yan ang sabi ng batas eh. Sumunod ka. Hindi siya sumunod and according to the law, dapat kang kasuhan ng administrative case. Ngayon nga, sa totoo lang, huwag kayong maawa. Di ba? Bakit? Dahil ano po yan, dapat kasuhan pa nga yan eh. Dahil talagang yung kayabangan niya yung, ako na pinakamataas dito. Ayan, ikaw talaga pinakamataas. Handaan mo. Eto mga kababayan, sa buhay, pag mataas ang lipad, pag lumagapak, masakit. Oh, saan ka nakakita ng umakyat ng 10th floor, pagbagsak, hindi masakit. Di ba? Pataas ng pataas yan, mas matindi yan. Bakit kanyo? Halimbawa, tumalong ka sa first floor, di ba? Pug. Diba? Second floor, pug. Third floor, pug. O, tumalong ka na sa 10th floor na. Tagal mo nagsisisi sa buhay, no? Ang tagal mo nakakaaning, no? Tsaka ka bumagsak, di ba? Pambirang buhay. Paano kung nanggaling ka pa sa 30th floor? Na Duterte ka. Niyari ka na nga Duterte. Akala mo, ha? Kung ganun na yung mukha mo. Ano nangyari? Lagapak. Wapak ka talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang paglipad, hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong lumipad. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasabak Wala kay pala Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Club. Congratulations, Nartates. Panakpakan natin si Nartates. Hindi kasi alam mo, grabing ano yan. Ako kasi may nabalita ko na dapat talaga siya na ang magiging PNP chief. Totoo, yan ang narinig ko noon ha. Ewan ko kung ano nangyari. Ang balita ko talaga siya na magiging PNP chief. Tapos, abay, tila merong nagbida-bida. At alam mo na, sumipsip, yung mga utos, merong sinunod kuno na utos. At ngayon, siya ang naging PNP chief. Di ba? So, kung ako si Nartates, nung pa lang, sip-sip naman kasi yung hayop. Yung sip-sip, kaya yan na po siya. Wala naman ko. Ganun. Kung ako lang, kunwari lang ako si Nartates. Halimbawa lang. Tapos biglang, nadinig nung demonyo yung bulong ni Tanata. Ewan ko sinong demonyo yung nakarinig doon. Tapos binulong naman nung demonyo kay Torre. Sabi niya, alam mo ba?
etong si Nartates ko na sinasabi sa'yo. Naku po, grabe yan. Alam ko, sabi sa'yo, bakit mo, ganon. Ayun, mga demonyo, ganyan, pag nagsalita, Sabi siguro ni Torre, ganon, ako na pinakamataas dito. Ako pinakamataas dito. Ako na. Dahil dyan, doon ka sa Mindanao. Sabi siguro ni Torre. Sabi na ni Nartates, may demonyo nakarinig ha. Ni Nartates yan, may demonyo nakarinig ha. Bakit kaya niya narinig yung sinabi ko? Binubulong ko lang naman sa utak ko yun. Ba't niya narinig yun? Yari ako napunta at ako sa Mindanao. Hayop yan. Ayun. Hanggang cola friend ako. Di, walang cola friend. Tapos hanggang sa, ayun na nga, biglang, pagising niya, PNP chief na ako. Ayos, palakpakan. Congratulations, PNP Chief Nartates. Ang sarap pakinggan, no? PNP Chief Nartates. Si Torre. Fired PNP Chief. Dapat sa'yo, magbumbero ka na lang. Kasi fired ka na eh. Fired PNP Chief. O, di ba? Bumbero na lang ang puntahan mo. O, para mas maano. As of 1992, si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. Naku po. To the outgoing and the first. Grabe, no? Grabe. Hindi sinipot. Pikon. Wala ka pala eh. Boxing ka pa. Di ba? Boxing pa more. Oh, hindi sabi mo, hindi sinipot di ba yung boxing. Ikaw, ano nga yung ginagawa mo? Naiyak ka? Hindi, ako nagtatanong lang, umiiyak ka ba ngayon? Umiiyak ka? Kaya hindi mo... Hindi, bitter ka, kaya hindi mo sinipot? Kasi dapat ano yan eh, sa mga change of command, sumisipot ang PNP chief. Oh, bakit? Tinan mo yung nung sumumpa-sumpa ito. Nandun si Marbil. Diba? Ganun talaga sumisipot. Ngayon, yung pinalitan siya, hindi siya sumipot. Ano to? Bitter? Bitter ka, sir? Bitter o umiiyak ka na? Oh, hindi mo makayanan. Lacan, Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III. Gusto kong palakpakan to. Mambira si Nartates, talagang binanggit niya pa yung pinalitan niya. Gago! Sabi niya siguro, palakpakan! Wala na si PNP Chief Torre. Di naman ganun ba yung pagkasabi niya? Very, very professional si Nartates, ha? Huwag kang ganyan. Hindi, totoo naman, ha? Baka, balita ko naman maayos daw to, sabi nung mga naririnig ko, ha? Mas gusto nila to kaysa kay Torre. According doon sa, ewan ko, hindi natin alam. Mahuhusgahan natin yung mga susunod na araw kung ano yung gagawin niya. Ako, lagi natin isipin ito. Let's give a chance, di ba? Every pinapalit, let's give a chance. Ngayon, kung talagang sablay, abay, banatan natin. Kasi, tandaan ninyo, ang banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ngayon, bagong posisyon ito. Tingnan natin. Huwag naman tayo kagad, wala, pareho lang yan. Hindi tayo mga asal komunista. O mga teroristang NPA. Hindi tayo ganun. Pag merong, kahit pa si Marcos ang nag-appoint niyan, bigyan natin ng tsansa, ika nga. Bigyan natin ng pagkakataon na magsilbi. Ngayon, kung talagang pangit, at wala talaga, abay, banatan natin ng malupit. Bakit? Not kailangan. Kasi yan po ay public trust ang binigay sa kanya. Oh. Pero wag naman yung kauupo pa lang, negative na kagad tayo, toxic na kagad tayo. Wag ganun. Diba? Thank you for steering the PNP for what it is today. Oh, grabe sinabi niya. Kay PNP Chief Torre sabi niya, fired PNP Chief. Thank you for steering the PNP today. Tinan mo, may pitik pa eh. Ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. To the outgoing and the first Lacan, Chief PNP,
Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you for steering the PNP for what it is today. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang ang maaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na... Alam mo, Torre, ang kapal ng mukha mo kung hindi ka pa mag-retire. Sinibak ka na sa posisyon mo eh. Linawin natin to ha. He was fired from his position. Okay? Fired from his position as PNP chief. But still, he is a PNP official. Parang ang dating niya, parang floating ka na lang eh. Parang ganun eh. Diba? Talagang demotion yan. Pero, medyo, kung makapal ang mukha mo, mag-i-stay ka pa. Kasi sinibak ka na eh. Kung wala kang delikadesa, mag-i-stay ka pa. As in, magiging ano ka pa, parang kapituko ka pa. Pero kung meron ka namang delikadesa, aalis ka na sa posisyon. Yun ang totoo. Hindi ako nagbibiro ha. Dapat ganun. Kasi nga pambihirang buhay ito. Kahihiyang ka na, mantakin mo. Anong paglabas mo, anong tawag sa'yo? Chip. Hindi na. Hindi, pwede rin naman chip. As in CHAP. Di ba? O kaya, fired na lang. Fired, PNP chip. Kamusta ka na? Ganon, di ba? Pag nakasalubong nyo. O, mga kapulisan natin, ha? Pag nakasalubong nyo, sabihin nyo, fired PNP chip. Kamusta na angas mo? Tanongin nyo. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, sabi niya, nandyan sa office of the Chief PNP or nasa PIHAW. Pero sabi ni Remulla, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News. Pang ano na lang yan eh, no? Pang lubag-loob na lang yan eh. Panlubag. Ano matawag doon? Tama ba yun? Panlubag-looban lang yung ganyan. Pero nga nakakaya na yan. Tinanggalan ka na ng estrella niyan eh. Para kabagang tinanggalan na ng ewan ko, tapos nandiyan ka pa rin. Ang kapal na mukha mo. Pagka, alam mo yun, paglalabas-labas ka pang naka-uniforme. Kakaya na yan eh. Hindi ko nga ako sa'yo, Torre. Ano ka na? Magsabi ka na ng totoo. Yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
harap